Kuminto ka muna sa pag-scroll ngayon din. Ang sasabihin ko sa'yo ay pwedeng magbago kung paano mo nararamdaman ang bawat araw sa natitirang bahagi ng buhay mo. Bago mo isipin ang susunod mong kakainin, bago ka uminom ng gamot, bago ka gumawa ng kahit ano, kailangan mong maintindihan ang isang napakahalagang bagay. Yung bigat na nararamdaman mo paggising, yung parang malabong ulap sa isip mo pagsapit ng hapon, at yung mga numerong nakikita mo sa glucose meter na patuloy na tumataas kahit ginagawa mo na, ang lahat ng tama. Hindi yan basta nangyayari lang. At kung bakit walang nagsasabi, sao ng totoo, tungkol sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo, magiging malinaw na malinaw sa mga susunod na minuto. Ako si Dr. Megan Foster. Mahigit 20 taon na akong cardiologist at libu-libong tao na ang nakita kong nahirapan ng hindi kailangan. Dahil kulang o hindi buo ang impormasyong ibinigay sa kanila o ang bagay na hindi gustong ipaalam ng marami. Ang mataas na blood sugar ay hindi lang tungkol sa kung ano ang kinakain mo. Ang buong usapan tungkol sa pag-manage ng blood sugar ay nakatayo sa pundasyong hindi. Tinutukoy ang tunay na problema. Paulit-ulit ng sinabihan na bawasan ng asukal, magsikap pa, maghigpit pa sa sarili. Pero ang payong yan ay hindi talaga tinatamaan kung saan nagsisimula ang problema sa katawan mo. Ang totoong issue ay walang kinalaman sa lakas ng loob o disiplina. Kinalaman ito ng komunikasyon ng mga selula, ng tahimik na pamamaga, na unti-unting nabubuo at ng pinsala sa mga ugat na nangyayari na ngayon. Kahit hindi pa umaabot sa nakakatakot na taas ang mga numero mo. Kaya maraming tao ang sumusunod sa lahat ng patakaran ng maayos pero nakikita pa rin nilang lumalala ang kalusugan nila. Balikan mo sandali. May panahon na ang enerhiya mo ay normal at predictable. Hindi ka nag-o-overthink tungkol sa glucose numbers. Hindi ka kinakabahan tuwing kakain ka. Hindi kontrolado ng isang maliit na device sa daliri mo ang mood mo. Walang biglang nagbago. Dahan-dahan itong nawala. Sobrang dahan-dahan na halos hindi mo napansin. Hanggang sa isang araw na pagtanto mong may mali na pala. Ganito mismo nabubuo ang mga metabolic problema. Tahimit, hindi napapansin hanggang sa hindi mo na kayang baliwalain. Ito ang kailangan mong marinig ng malinaw. Ang pagbabagong ito ay hindi nakatakda ng mangyari. Hindi ito dahil sa pagtanda. Hindi ito dahil sa genes at lalong hindi ito personal na pagkukulang mo. Tumutugon ang katawan mo sa mga signal. Hindi ka nito pinaparusahan. Kapag nagbago ang signal, nagbabago rin. Kuminto ka muna sa pag-scroll ngayon din. Ang sasabihin ko sa'yo ay pwedeng magbago kung paano mo nararamdaman ang bawat araw sa natitirang bahagi ng buhay mo. Bago mo isipin ang susunod mong kakainin, bago ka uminom ng gamot, bago ka gumawa ng kahit ano, kailangan mong maintindihan ang isang napakahalagang bagay. Yung bigat na nararamdaman mo paggising, yung parang malabong ulap sa isip mo pagsapit ng hapon, at yung mga numerong na sa pag-manage ng blood sugar. Hinaharang nito ang spike bago pa man ito magsimula. Maraming tao ang nakakapansin ng mas kalmadong enerhiya pagkatapos kumain. Mas kaunting brain fog, mas bihirang energy crash at mas maayos na glucose reading sa loob lang ng ilang araw. Hindi ito dahil sa magic kundi dahil nagbabago ang mismong proseso ng digestion sa mas malalim na antas. Bago tayo magpatuloy, kailangan kong linawin ang isang mahalagang bagay. Hindi nito pinapalitan ng gamot kung kasalukuyan kang umiinom nito. Hindi mo rin kailangang gumamit ng mataas na dose para makita ang benepisyo. At oo, mas mahalaga ang dahan-dahang pag-introduce kaysa sa bigla ang paggamit ng marami. Kung umiinom ka ng gamot para pababain ng glucose, kailangan mong bantayang mabuti ang sarili mo dahil pwedeng mapalakas ng mga dahong. Ito ang epekto ng gamot mo. Ngayon pag-usapan natin ang number 1 sa listahan. Ang dahon ng Mamberry. Ito ang tunay na game changer. Ang Mamberry leaf ay may natural na compound na tinatawag na DJ na pumipigil sa mga enzyme na nagbe-breakdown ng carbohydrates sa iyong digestive tract. Ano ang ibig sabihin nito sa simpleng salita? Mas dahan-dahang pumapasok ang asukal sa bloodstream mo. Hindi kailangang mag-spike ng matindi ang insulin. Mas kaunting pinsala ang natatanggap ng iyong mga ugat sa bawat pagkain. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa tao na pwedeng bumaba ng hanggang 40% ang glucose spikes. Mas bumababa ang demand sa insulin at mas nagiging stable ang metabolismo sa pangmatagalan. Ang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nagtatagumpay ay dahil nakatutok sila sa mga numero sa screen. Imbes na unawain kung ano ang nagdudulot ng mga numerong iyon. Kapag naintindihan mo kung paano gumagana ang mulberry leaf, titigil ka sa kakahabol sa resulta at magsisimula kang ayusin ang ugat ng problema.
Nareto ang hamon para sa susunod na 30 araw. Pumili ka ng isang dahon sa listahang ito. Isa lang. Gamitin mo ito araw-araw ng tuloy-tuloy. Obserbahan mo kung paano tumutugon ang katawan mo. Huwag mong hangarin ang pagiging perpekto. Hangarin mo ang mas malalim na pag-unawa. Pansinin mo kung ano ang nagbabago at kung ano ang nananatili. Isulat mo ito para makita mo ang mga pattern na maaaring hindi mo mapansin kung hindi mo itatala. Kung sapat na ang haba ng panahong nabuhay ka para makita mong nagbabago ang katawan mo, hindi ibig sabihin noon na nakatadhana na ang paghina. Ibig sabihin lang may karanasan ka na. At kapag ang karanasan ay sinabayan ng tamang pag-unawa, kapag tumigil ka sa pakikipaglaban sa katawan mo at nagsimula kang makipagtulungan dito, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Doon tumutugon ang katawan sa parang ikagugulat mo. Ngayon, palawakin pa natin ang isang mahalagang detalye na kadalasang hindi napapansin ng marami. Ang timing kung kailan mo ginagamit ang mga dahong ito ay halos kasing halaga ng paggamit mismo sa kanila. Ang bay leaf ay mas epektibo kapag kinokonsumo kasabay ng pagkain dahil minuto bago kumain dahil kailangan nito ng oras para makipag-interact sa digestive enzymes. Ang mulberry leaf ay pwedeng gamitin sa alinman sa dalawa pero ayan sa pananaliksik. Mas malakas ang epekto nito kung iinumin bago ang unang subo ng pagkain. Ang malilit na adjustment sa timing na ito ang pwedeng magdulot ng malaking pagkakaiba sa resulta. Pag-usapan natin ang isang bagay na bihirang mabigyan ng pansin. Bakit gumagana ang mga dahong ito samantalang maraming supplements ang hindi? Ang sagot ay nasa bio at synergy. Ang mga buong dahon ng halaman ay naglalaman ng dandang compound na nagtutuluman sa parang ngayon pa lang natin. Unti-unting nauunawaan. Kapag in-isolate mo ang isang compound at ginawang pill, nawawala ang synergy na yon. Nawawala rin ang mga supporting molecules na tumutulong para masipsip at magamit ng katawan ng aktibong sangkap. Ang mga buong dahon lalo na kapag ginawang tsaa ay nagbibigay ng mas komplikadong halo na mas madaling makilala at maproseso ng katawan. Kaya matagal nang ginagamit ang mga halamang ito sa tradisyonal na medisina, habang ang maraming modernong supplements ay madalas na hindi ganap na nagbibigay ng inaasahang resulta. May isa pang mahalagang katotohanan tungkol sa blood sugar na pwedeng magbago ng paraan ng pagtingin mo sa pag-manage nito. Ang fasting blood sugar, yung numerong nakikita mo pagkagising bago ka pa kumain ay kadalasang nakadepende sa ginagawa ng iyong atay habang natutulog ka. Naglalabas ang atay ng nakaimbak na glucose, buong magdamag para mapanatiling gumagana ang utak at mga organo. Kapag naging resistant ang atay sa insulin signals, masyado itong naglalabas ng glucose. Kaya paggising mo, mataas ang numero mo kahit wala kang kinain sa loob ng 8 hanggang 10 oras. Ito ang tinatawag na down phenomenon at ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nalilito, kung bakit mas mataas ang blood sugar nila sa umaga kaysa bago matulog. Ang bee leaf at mulberry leaf ay may sugar. Ang mga pader ng ugat ay nagiging matigas, namamaga at nababalutan ng plaque na nagpapakitid sa daluyan. Tumataas ang blood pressure dahil kailangang magtrabaho ng mas mabigat ang puso para itulak. Ang dugo sa mas masisikip na daanan, nabubuo ang isang paikot na problema. Sinisira ng mataas na blood sugar ang mga ugat. Ang nasirang mga ugat ay nagpapataas ng blood pressure. Ang mataas na blood pressure ay sumisira sa mga organo kabilang ang pancreas na gumagawa ng insulin at lalo pang bumababa ang produksyon ng insulin. Para maputol ang siklong ito, hindi sapat na pababain lang ang glucose numbers. Kailangan ding tugunan ang pamamaga at pinsala sa mga ugat. Kaya napakahalaga ng kakayahan ng guava leaf, ipinapakitang potensyal sa pagpapabuti ng insulin sensitivity ng atay na nangangahulugang maaari nitong pa rin ang kumpletong datos. Kung umiinom ka ng anumang gamot, magsimula sa maliit na dami ng isang dahon muna. Bantayan mang mabuti ang mga readings mo at ipaalam ito sa iyong doktor. Huwag mong isipin na dahil natural ay wala ng risk. Ang natural ay makapangyarihan at ang mga makapangyarihang bagay ay dapat gamitin ng may pag-iingat. May isa pang reality check tungkol sa pagkakaiba-iba ng bawat tao. Maaring ang kapitbahay mo ay makakita ng malaking pagbabago sa mulberry leaf habang ikaw ay kaunti lang ang napapansin. Ang kaibigan mo ay maaaring gustong-gusto ang guava leaf tea habang ikaw ay nahihirapang inumin ito. Ang kapatid mo ay maaaring mas tumugon sa bay leaf habang sao ay kaunti lang ang epekto. Normal lang ito. Lahat tayo ay may iba't ibang genetic background.
Iba't ibang gut bacteria na nagpoproseso ng mga compound na ito. Iba't ibang antas ng pinsala sa katawan at iba't ibang lifestyle at stress level. Huwag kang panghinaan ng loob kung ang unang dahon na subukan mo ay hindi agad nagdulot ng malaking pagbabago. Nagbarad ang proseso ng for explore, hindi simpleng reseta. Nangangalap ka ng impormasyon tungkol sa sarili mong katawan. May halaga ang impormasyong iyon kahit na ipinapakita lang nito kung ano ang hindi gumagana para sa'yo. Pag-usapan natin ang isang bagay na madalas iniisip ng marami, ang gastos at accessibility. Isa sa mga dahilan kung bakit pinili ko ang 3 dahong ito ay dahil napakaabot, kaya nila kumpara sa mga prescription medication o mamahaling supplements. Ang dried-by leaves ay makikita sa halos lahat ng grocery sa spice sa murang halaga. Ang dry guava leaves ay pwedeng mabili online sa presyong halos katumbas lang ng isang mamahaling kape. Ang Wallberry Leaf Tea ay medyo mas mahal ng kaunti pero mas mura pa rin kumpara sa karamihan ng supplements. Hindi ito tungkol sa pagbebenta ng mamahaling produkto. Ito ay tungkol sa mga abot kaya at may base ang option na gumagana kasama ng natural na proseso ng katawan mo. Hindi pera ang hadlang para subukan ito. Kadalasan hindi lang alam ng mga tao na may ganitong mga option o kung paano ito gamitin ng tama. May isang mahalagang bagay tungkol sa kalusugan ng mga ugat na nag-uugnay sa lahat ng napag-usapan natin. Ang loob ng iyong mga ugat ay may manipis na layer ng cells na tinatawag na endothelium. Isang cell lang ang kapal nito. Sobrang nipis, napaka-sensitive pero napakahalaga. Ito ang kumokontrol sa blood pressure sa pamamagitan ng paglalabas ng mga molecule na nagpapaluwag o nagpapakipot ng mga ugat. Pinipigilan din nito ang pamumuo ng dugo sa pamamagitan ng pagpapanatiling maayos ang daloy. Kinokontrol nito ang inflammation at immune responses sa loob ng pader ng ugat. Kapag nasira ang endothelium dahil sa mataas na blood sugar, oxidative stress at inflammation, nawawala ang mga function na ito. Tumataas ang blood pressure, mas madaling mabuo ang clots at lalong lumalala ang inflammation. Ang pagprotekta sa iisang layer ng cells na ito ay isa sa pinakamahalagang bagay na napakahalaga ng kakayahan ng guava leaf na protektahan. Ang mga ugat. Hindi ka lang basta nagmamanage ng mga numero. Pinoprotektahan mo ang mismong mga estruktura ng katawan na nagpapanatili sa iyo na buhay. Narito ang isang practical na tip na kayang magpalakas pa ng epekto ng lahat ng napag-usapan natin. Ipares mo ang paggamit ng mga dahong ito sa paglalakad pagkatapos kumain, 1 hanggang 15 minutong lakad pagkatapos kumain. Hindi kailangang mabigat, simpleng paglalakad lang ay malaki ang naitutulong sa paraan ng pagproseso ng katawan mo ng glucose mula sa pagkain. Kapag aktibo ang muscles mo, nagagamit nila ang glucose kahit hindi gaanong nangangailangan ng insulin. Ibig sabihin, mas mababa ang blood sugar spikes. Mas kaunti ang demand sa insulin at mas kaunti ang stress sa pancreas. Kapag pinagsama mo ang paglalakad, pagkatapos kumain at ang pag-inom ng mulberry leaf tea bago kumain, tinatamaan mo ang glucose spike mula sa 2 direksyon. Pinapabagal ng mulberry ang absorption habang pinapabilis ng paglalakad ang paggamit ng glucose. Mas malakas ang kombinasyon kaysa sa bawat isa ng mag-isa. Ito ang ibig sabihin ng pakikipagtulungan sa katawan mo imbis na kontrahin ito. Pag-usapan natin ang isang bagay na madalas pumipigil sa mga tao bago pa sila magsimula. Ang takot na magbago ng masyadong maraming bagay ng sabay-sabay at hindi malaman kung ano ang talagang gumagana. Makatuwiran ang takot na ito. Kung sabay-sabay mong babaguhin ang diet mo, magsisimula ka ng 3 bagong supplements, mag-exercise ka at aayusin mo ang tulog mo sa loob ng 1 linggo, hindi mo malalaman kung alin doon ang nagdulot ng pagbabago. Kaya ang rekomendasyon ko ay magsimula sa 1 dahon lang. Isa lang, gamitan mo ito ng tuloy-tuloy. Sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo habang hindi mo binabago. Ang iba pang bagay, i-track mo ang numbers mo at kung ano ang nararamdaman mo. Pagkatapos kung gusto mo, saka ka magdagdag ng pangalawang hakbang. Mas mabagal ang paraang ito pero nagbibigay ito ng malinaw na data tungkol sa kung ano ang gumagana para sa natatangi mong katawan. Ang kaalamang yon ay mas mahalaga kaysa sa mabilis pero magulong resulta. May mahalagang bagay tungkol sa kung paano naiipon ang metabolic damage. Bawat blood sugar spike, bawat pagtaas ng inflammation, bawat sandali ng mataas na oxidative stress ay nadudulot ng maliit na pinsala. Ang isang spike ay hindi mahalaga. Kahit 100 hindi pa ganong kritikal. Pero libo-libong spike sa loob ng maraming taon, iyan ang gumubuo ng sakit. Tahimik
na naiipon ng pinsala hanggang sa dumating ang puntong hindi na ito tahimik. Kaya napakahalaga ng pagsisimula ng mga hakbang na ito ngayon. Kahit hindi pa ganon kalala ang mga numero mo, pinipigilan mo ang pinsala sa hinaharap. Hindi lang ginagamot ang kasalukuyang sintomas. Ang prevention ay hindi nakikita. Hindi mo makikita ang heart attack na hindi nangyari o ang komplikasyong naiwasan mo, psikolohiya ng pamamahala ng chronic disease. Kapag sinabi sa iyo na may kondisyon ka na panghabang buhay, nalalala lang at nangangailangan ng tuloy-tuloy na sakripisyo, nakakapanghina ito ng loob. Nawawala ang pag-asa. Maraming tao ang hindi namamalayang sumusuko kahit sinusunod pa rin nila ang mga dapat gawin. Pero kapag naintindihan mo na ang katawan mo ay may kakayahang magbago at mag-recover, na tumutugon ito sa mga signal na kaya mong impluensyahan at na ang maliliit pero tuloy-tuloy na hakbang ay kayang baguhin ang direksyon ng kalusugan mo, bumabalik ang pag-asa at ang pag-asa ay may biologihikal na epekto. Nakakaapekto ito sa stress hormones mo, sa mga ginagawa mo araw-araw, sa consistency mo at sa resulta. Ang impormasyong ito ay hindi lang tungkol sa mga dahon at blood sugar. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng paniniwala na posible ang pagbuti dahil totoo naman talaga. Ipaliwanag natin sa simpleng paraan ang isang mas teknikal na konsepto. Ang mitochondria, ang malilit na power plant sa loob ng bawat selula ay malaki ang naapektuhan ng blood sugar control. Kapag pabago-bago at biglaan ang pagpasok ng glucose sa mga selula dahil sa paulit-ulit na spike, napapagod at nasisira ang mitochondria. Kapag nasira sila, mas kaunting enerhiya ang nalilika at mas maraming inflammatory waste ang napoproduce. Nagdudulot ito ng pagkapagod at mas maraming inflammation na lalo pang nagpapalala ng insulin resistance at blood sugar control. Isa na namang vicious cycle. Ang mas kontroladong pagpasok ng glucose na dulot ng mulberry leaf, kasama ng pagbawas ng inflammation mula sa tatlong dahon ay tumutulong protektahan ang mitochondria. Kapag mas malusog ang mitochondria, mas mataas ang enerhiya, mas mababa ang inflammation, masaayos ang insulin sensitivity at mas kontrolado ang blood sugar. Lahat ay magkakaugnay. Pag-usapan natin ang realistic expectations dahil napakahalaga nito. Hindi kayang pababain ng mga dahong ito ang fasting blood sugar na 200 pababa sa nabenta sa loob ng isang linggo. Hindi rin ito kayang baligtarin ang 20 taon ng pinsala sa loob lang ng 30 araw. Ang kaya nilang gawin kung gagamitin ang tuloy-tuloy ay unti-unting baguhin ang baseline mo, papunta sa mas malusog na direksyon. Halimbawa, ng fasting glucose na nasa 140 ay maaaring bumaba sa 125 sa loob ng 2 buwan. Ang post-meal spikes na umaabot sa 200 ay maaaring bumaba sa 160. Sa papel, parang maliit lang ang mga pagbabagong ito pero napakalaki ng epekto nila sa pag-iwas sa pangmatagalang pinsala. Ang 10 o 20 puntos na improvement na napapanili sa loob ng maraming taon ay malaking bagay sa pagbawas ng panganib ng komplikasyon. Huwag mong maliitin ang dahan-dahang pagbuti. Kadalasan, mas sustainable at mas naaayon ito sa natural na proseso ng katawan kaysa sa bigla ang pagbabago. May isa pang aspeto na dapat mas pagtuunan ng pansin sa usapang ito. Ang tulog. Ang mahinang tulog ay kayang sirain ang blood sugar control sa maraming gutom hormones at pinapahina ang hormones na nagsasabi sa na busog ka kaya mas nagkakaroon ka ng craving sa junk food. Binabawasan din nito ang insulin sensitivity ng direkta. Sinisira rin nito ang judgment at will, power, kaya mas madali kang napupunta sa maling food choices. Isang gabi lang ng sobrang pangit na tulog ay pwedeng magtaas ng fasting glucose ng 20 o 30 points. Kapag tuloy-tuloy ang mahinang tulog, tuloy-tuloy din ang mataas na glucose. Kung ginagawa mo ng tama ang lahat pero hindi maayos ang tulog mo, para kang lumalaban na nakatali ang isang kamay sa likod mo. Sa totoo lang, ang pag-improve ng tulog ay pwedeng mas malaki pa ang epekto kaysa sa anumang supplement. Kaya lagi kong binibigyang diin ang isang holistic na approach. Nakakatulong ang mga dahon pero mas gumagana sila kapag sinabayan ng sapat na tulog, tamang pag-manage ng stress, simpleng galaw o ehersisyo at maayos na pagpili ng pagkain. Narito ang isang bagay tungkol sa cultural wisdom na madalas masyadong binabalawala ng Western medicine. Ang mga dahong ito ay ginagamit na sa tradisyonal na medisina sa loob ng maraming siglo sa iba't ibang kultura. Mulberry leaf sa traditional Chinese medicine, guava leaf sa Caribe at South American traditional practices at Bay, leaf sa Mediterranean at Middle Eastern traditions. Patuloy silang ginamit sa iba't
ibang henerasyon dahil may nakita silang tunay na benepisyo. Ngayon, kinukumpirma na ng modern research ang marami sa mga gamit na ito sa pamamagitan ng clinical data. Hindi ibig sabihin ito na lahat ng tradisyonal ay tama, pero ibig sabihin nito na dapat nating bigyang pansin kapag iba't ibang kultura ang pare-parehong nakarating sa parehong konklusyon tungkol sa isang halaman. May kaalaman sa pattern na yon. Hayaan mong kausapin ko ang mga taong sinubukan na ang lahat at pakiramdam ay wala ng pag-asa. Naiintindihan ko kayo. Nakatrabaho ko na ang daan-daang tao na ganun din ang nararamdaman. Ang natutunan ko ay kadalasan ng kawalan ng pag-asa ay nanggagaling sa pagsubok ng mga solusyon ng hiwa-hiwalay, nang hindi nakikita ang mas malaking larawan. Sinubukan mo ang low-carb diet pero hindi inasikaso ang tulog at stress. Uminom ka ng gamot pero hindi na-address ang inflammation. Nag-ehersisyo ka pero kumain ka pa rin ng mga pagkaing paulit-ulit na nagpapataas ng glucose. Walang isa sa mga ito ang sapat mag-isa dahil systemic ang problema. Pero kapag sinimulan mong ayusin ang maraming aspeto ng sabay-sabay, kahit maliliit lang ang bawat isa, lumalakas ang kabuo ang epekto. Isang dahon plus mas maayos na tulog plus maikling daily walk plus kaunting bawas sa processed food, nagkakaroon ng synergy. Doon nangyayari ang tunay na breakthrough. Narito ang isang mahalagang taktikal na punto tungkol sa monitoring na madalas nagkakamali ang mga tao. Ang ipag-check ng blood sugar ng isang beses sa isang araw sa random na oras ay halos walang